Po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tayo po mga minamahal ay sama-sama. Magkaisa po tayo sa ating pananalangin. Ang ating pong muling pagtaas ng ating kamay na nagbibigay ng kaluguran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanda na tayo ay patuloy na nagpapakumbaba sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Ama, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy po, O Diyos, ang aming pagpapasalamat, ang aming pagpupuri at pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis, paggabay, patnubay sa iyong banal na gawain. Narito kami sa pakikinig ng iyong banal na salita, subalit bago ang lahat, kami humihingi ng kapatawaran, anuman ang nasumpungan mo sa amin na di mo kinalugdan. Sa prayer ng aming minamahal na mga magulang sa iyo, O Diyos, pagpalain mo po. Wasakin mo po ang gawa ng kaaway, dakilang Diyos, buksan mo ang pangunawa ng bawat isa. Ito ang aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sinasaway namin ang lahat ng hadlang. Cast out in Jesus' name. Hindrances, cast out in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at patuloy po tayo na nagpapaabot ng ating pasasalamat, ang ating pagpupuri at pagluluwalhati, walang iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At patuloy po ang ating pag-alaala, mga minamahal, pagrespeto at paggalang sa banal na tao ng Diyos, sa mga ginamit ng mahal na Panginoon sa ating kaligtasan. Ang ating pong minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wildy Estrada Almeida, ang ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po ang ating pagpapaabot ng pagbati sa beloved Almeida family, beloved children ng ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord sa ating lahat na narito, mga kapatid, at sa lahat din po ng ating mga baguhan. At meron po tayong bisita, kung di po ako nagkakamali. Welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At binabati rin po natin ang lahat ng ating pong mga kapatiran, sa lahat po ng mga sumusubaybay, nanonood ng programang ito, ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga kapatiran dyan po sa dako ng Pujairah at sa dako po ng Abu Dhabi, dito po sa dako ng Dubai. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi po maiaalis na kung minsan tayo po ay nag-iisip, tayo po ay nangangamba. Amen? Bilang tao, mga kapatid, minsan naiisip natin o tayo po ay dinaratnan ng tinatawag na pag-aalala. Amen? Lalo na po kapag hindi mananampalataya, hindi Kristiyano. Pagpapala man o walang pagpapala, ang hindi mananampalataya, mga minamahal, palaging merong pangamba, merong pag-aalala. Kapag mayaman, maraming pera, lalong nag-aalala yan, mga kapatid. Mapalad pa nga tayo, hindi tayo mayaman. Wala kang pag-aalala na baka manakaw, baka ma-hold up, baka malugi. Walang malulugi sa atin. Kumbaga, mga minamahal, hindi ka na mag-alala na bumagsak ka. Bakit? Nasa baba na tayo eh. Amen? Yan ang mga tunay na Kristiyano. Ang paa, palagi nakatapak sa lupa. Amen? Alam niyo yun? Alam niyo ang ibig sabihin nun? Na ang tunay na Kristiyano, ang paa niya, palaging nakatapak sa lupa. Kahit anong posisyon ang ibigay sa kanya, ilang promotion ang ibigay sa kanya, ilang doble ang sweldo niya, higit pa siya doon sa mas mataas, yung paa niya, palagi nakatapak sa lupa. Kahit napakarami niya nang naipon sa bangko. Amen? Nasa atin na.
Naabot na natin. Itinaas na tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagi pa rin ang ating paa nakatapak sa lupa. Amen? Hindi mo mahahalata. Ang makikita natin palagi, isang totoong Kristiyano, nandun siya punong-puno ng pagpapakumbaba. Amen? Hindi mo makikilala kung sino siya. Nakuha niyo po ang ibig sabihin? Ganyan po tayo, mga minamahal. So, wala po sa atin yung pag-aalala katulad sa mga hindi mananampalataya. Pero merong pag-aalala sa atin. Sino sa inyo hindi nag-aalala? Lahat po tayo meron yan. Amen? Nag-aalala tayo. Minsan kinakabahan tayo. Yung iba nga minsan nababalisa. Bagamat ipinagbabawal ng Biblia sa mga anak ng Diyos ang mabalisa, pero dumaraan to minsan sa buhay natin. Nababalisa tayo, mga minamahal, at kung anumang dahilan yan. Dumaraan sa buhay ng Kristiyano. Sa Bible, mga minamahal, mapapansin natin, nung panahon, mga kapatid, na hinuhugasan ng mahal na Panginoon ang paa ng kanyang mga alagad. Si Pedro, habang hinuhugasan yung paa ng kanyang mga kapwa alagad, si Pedro, nung siya na ang nilalapitan ng mahal na Panginoon, sabi ni Pedro sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, o guro, huhugasan mo ang aking paa? Ang ibig sabihin ni Pedro, hindi siya karapat-dapat na hugasan ng Panginoon ang kanyang paa. Sa puntong yun, mga minamahal, hindi po nauunawaan ni Pedro kung ano yung ginagawa ng mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na Panginoon kay Pedro, Pedro, sa ngayon, hindi mo naiintindihan. Pero after, pagkatapos ng mga bagay na ito, mauunawaan mo. Basahin natin, mga kapatid, John chapter 13, verse 7. In the Gospel of St. John chapter 13, verse 7, English and Tagalog. Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. At sa Tagalog, sumagot si Jesus sa kanya sinabi, Ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon, datapwat, mauunawaan mo pagkatapos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun minsan ang buhay natin. Mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. May mga bagay na dumarating sa buhay natin na hindi natin maunawaan. Hindi natin maabot. Kaya pumapasok, mga minamahal, yung pag-iisip o yung pag-aalala. Katulad kay Pedro, mga minamahal. Ngunit ano ang sabi ng ating mahal na Panginoon? Pedro, hindi mo na uunawaan kung ano ang ginagawa ko sa inyo. Pero after nito, mauunawaan mo rin. Ganun minsan sa buhay natin. Hindi natin nauunawaan ang nangyayari sa buhay natin. Minsan may mga question, mga minamahal. Meron ng pag-aalala. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan, hawak tayo ng mahal na Panginoon. Alam ng Diyos ang buhay natin, alam ng mahal na Panginoon ang bukas natin. Amen? Hindi man natin naiintindihan ang nangyayari sa ngayon, pero pagkatapos niyan, mauunawaan natin, mga minamahal. At iyan ay nagganap sa maraming mananampalataya. Nung una, hindi natin maintindihan. Pero nung katagalan, habang tumatagal ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, nakita natin ang magandang plano ng Diyos. Nakita natin ang magandang layunin ng mahal na Panginoon. Nakita natin, mga minamahal, ang resulta ng mga bagay na pinagdadaanan natin na hindi natin maunawaan nung una. Ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Hindi natin maunawaan, pero pagkatapos niyan,
na-realize natin, napagtanto natin mga minamahal, napakaganda pala ang plano ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo dinala ng mahal na Panginoon sa lugar na ito? At bakit tayo dinala ng ating mahal na Panginoon sa gawaing ito? Napakaganda ng layunin ng Diyos. Hindi man po natin nauunawaan sa ngayon ang nangyayari. Basta't magpatuloy tayo, manampalataya tayo sa mahal na Panginoon, darating ang araw, mga minamahal, pasasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Paglampas natin sa mga problema na yan, pasasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Kaganapan na rinsan, hindi mo maintindihan bakit nangyari ang mga bagay na ito. Darating ang araw, pasasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hawak ng Diyos ang bukas natin. Hawak ng mabait na Diyos ang buhay natin. Ang kinabukasan natin. Hawak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, kung sa ngayon, sabi ng ating nabasa, hindi natin nauunawaan. Pero pagkatapos ng mga bagay na yan, maghintay ka lang. Maiintindihan mo. Pasasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Pupurihin mo ang ating mabait na Diyos. Amen? Dahil tayo nga mga kapatid ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kumbaga sa Biblia, tayo po ay katulad ng putik nasa kamay ng magpapalayok. Amen? Pansinin natin to mga minamahal. Sabi ng Isaiah 64 verse 8. Praise the Lord, in the book of prophet Isaiah, chapter 64, verse 8. But now, O Lord, thou art our Father. We are the clay, and thou our potter, and we all are the work of thy hand. Dito po sa wikang Tagalog. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik, at ikaw ang magpapalyok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi mga minamahal, ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ay malagkit na putik, at ikaw ay magpapalayok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Amen? Tayong lahat ay gawa ng kamay ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, tayong lahat ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kung tayo'y nasa kamay ng Diyos, dahil sino ba nagdala sa atin sa pananampalatayang ito? Dati naman tayong walang alam, mga kapatid. Ang marami sa atin ay may pinag-aralan, pero hindi natin alam ang mga bagay na ito. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Hindi nga natin alam kung anong ibig sabihin ng pagtaas ng kamay. Alala ko tuloy mga kapatid yung kapatiran pag sigaw ng hold up, taas agad ang kamay niya. Hindi siya ginagalaw ng hold upper dahil nakataas na nga ang kamay Hindi alam ng hold-upper, yung kapatiran, nananalangin kaya nakataas ang kamay. Hindi niya itinaas ang kamay niya dahil hinold up siya. Itinaas niya ang kamay niya dahil siya nananalangin. Sa madalit sabi, mga kapatid, di siya na-hold up. Kasi iningatan siya ng mahal na Panginoon. Anong alam natin nung araw? Mga kapatid, wala tayong alam sa mga bagay na ito. Anong alam natin sa espiritual? Pero di ba ngayon, napagtanto natin? At hindi mo nga ma-explain kung paano mo pasasalamatan ng Diyos na binigyan tayo ng kaligtasan. Napakarami ng tao sa mundo, mga kapatid. Tayo ang napili ng mahal na Panginoon. Yung sinasabi natin, salamat sa Diyos, nakilala natin ang Panginoon. Pero ano ang masigit na katotohanan? Salamat sa Diyos, kinilala tayo ng Panginoon. Amen? Kinilala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon, naunawaan na natin. Amen?
Alam na natin kung bakit tayo nagtataas ngayon ng kamay. Amen? Alam na natin yung hallelujah, praise the Lord. Na noon hindi natin alam kung ano to, binibiro-biro nga lang to nung iba. Hindi alam kung ano yung hallelujah, praise the Lord. Pero ngayon, naunawaan natin, napakamakapangyarihang salita pala ito. Napakataas na antas ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kapag ang Kristiyano palaging namumutawi sa labi niya ang hallelujah, praise the Lord. Napakataas na antas ng pagbibigay kaluguran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang turo ng ating beloved and honorable parents in the Lord, ng ating kagalang-galang na malapastor. Sa isang araw, 1,000,000 times, banggitin mo sa labi mo ang hallelujah, praise the Lord. 1,000,000 times. Grabe, no? 1,000,000 times. Papasok po doon yung sinasabi ng Biblia, pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang patid. Napakabisang sandata yan. At yung mararamdaman po natin, mga kapatid, na talagang tayo'y nasa kamay nga ng mahal na Panginoon. Dahil mabisa, tumatalab. Tumatalab yung hallelujah, praise the Lord. Nung araw, pag sinabi mo yan, hindi yan tatalab. Dahil wala ka naman sa kamay ng Diyos eh. Pero ngayon, mga minamahal, kahit ang dami mong problema, kahit may pagsubok, kahit may kakulangan, kapos sa maraming bagay, pero tumawag ka sa mahal na Panginoon. Dapat nga, lalo tayong maraming hallelujah, praise the Lord eh. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Grabing pagsubok, hallelujah, praise the Lord. Palaging hallelujah, praise the Lord. Pagka mabigat na ang pinapasan, marami na tayong naririnig, masakit na sa tenga, hallelujah, praise the Lord. Kinukulang na, hallelujah, praise the Lord pa rin. Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Bakit? Nasa kamay tayo ng mahal na Panginoon. Naalala niyo, mga kapatid, Sister Mary Ann Bongo? Diba? Nung last 50th anniversary, doon po sila nag-stay sa 13. Halos parang mga 2 months sila doon. Nag-fasting, doon sila nag-stay. Palagi siya nagpapatotoo. Napakasarap pakinggan ang kanyang patotoo. Amen? Nung nasira yung airplane, mga minamahal, at mag-crash. Tumayo siya, sabi niya, tumayo siya doon sa loob ng airplane, nagsisigaw siya, nag-rebuke siya. Hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Eroplano, bumalik ka sa dati. Babagsak na yung eroplano. Sigaw siya ng sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Grabing himala ng mahal na Panginoon. Sa kasaysayan, mga minamahal. Nakita nung piloto doon sa monitor, merong isang malaking kamay na humawak sa eroplano. Grabe. Hindi lang ang Kristiyano sa loob ng airplane na yon ang naligtas. Lahat sila, pati mga unbeliever, naligtas. Dahil nandoon ang kamay ng mahal na Panginoon, nag-iingat sa kanyang mga anak. Amen? Kaya matapang ang ating mahal na kapatid sa lumang kanyang kakaharapin. Matapang siyang humaharap sa problema, sa pagsubok, sa dagok ng kaaway sa kanyang buhay. Matapang dahil napatunayan niya, siya ay nasa pag-iingat, siya ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. So tayong lahat, mga minamahal, tayong lahat ay nasa kamay ng Diyos. Panghawakan natin yan, mga minamahal, na tayo ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sampalatayan na natin, mga minamahal, na tayo ay nasa pag-iingat, tayo ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. So meron kang problema, meron kang pagsubok, meron kang kabigatan, huwag kang matakot dahil ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Nasa kamay tayo ng mahal na Panginoon. Hindi nagbibiro ang Diyos, mga kapatid. Ikaw at ako'y tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos. Hindi para biruin ang ating kaligtasan.
Hindi nagbiro ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nagbiro kailanman ang mahal na Panginoon sa sino mang kaluluwang inilalapit niya sa kanyang paanan. Bagkus tayo'y pawang mapalad, inilagay tayo ng Diyos sa kanyang palad. Inilagay tayo sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Ano ang ibig sabihin, mga minamahal? Tinawag tayo ng Diyos para pabayaan? Hindi, mga minamahal. Tinawag tayo ng Diyos para magmana ng buhay na walang hanggan. So habang tayo'y nasa kamay ng mahal na Panginoon, meron ka bang ipag-aalala? Meron ka bang dapat katakutan habang tayo'y nasa kamay ng Diyos? Oo, merong problema. Meron, mga minamahal. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil hindi naman biro ang ginagawa nating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi biro ang kaligtasan. Dugo, buhay ng mahal na Panginoon ang itinubos. Hanggang sa dumating ang panahong ito na tayo'y tawagin at piliin ng mahal na Panginoon, ilagay tayo sa kanyang kamay. Para ano? Para dalhin tayo sa piling ng mahal na Panginoon. Para hindi mawalang kabulukan ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So manghihina ka ba? Manlulupay-pay ka ba? Matatakot ka ba? Yamang tayo'y nasa kamay ng mahal na Panginoon. Katulad ng magpapalayok sa isang limpak ng putik. Ano man ang naisin ang magpapalayok, yun ang masusunod. Hinuhugis niya ang putik upang maging maganda, upang maging maayos. Hindi gagawa ang magpapalayok nang ikasisira ng kanyang business, ng kanyang hanap buhay. Hindi gagawa ang magpapalayok nang ikasisira ng kanyang pangalan. Tayo'y nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng isang magpapalayok, tayo ay putik sa kamay ng isang magpapalayok. At kailanman walang plano ang isang magpapalayok na gumawa ng bagay na makasisira sa kanya. Higit sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon, kailanman tinawag niya tayo, hindi para masira, hindi para bumagsak, hindi para maghina, hindi para malupaypay. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon, inilagay tayo sa kanyang kamay para manahin ang pangako ng Diyos. Kung may kahirapan man sa mundo ito, hindi dahilan, mga minamahal, para tayo matakot, para tayo manghina. Hindi mawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos na tayong kanyang mga anak ay iniingatan sa kanyang mga kamay. Katulad ng isang literal na ama sa kanyang anak, literal na ina sa kanyang anak. Habang tayo bata pa lamang, kasabihan na kahit lamok ayaw tayong padapuan. Higit pa ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat buhay ng mahal na Panginoon ang itinubos. Buhay ng Diyos, buhay ng dakilang tagapagligtas ang kanyang itinubos sa bawat isa sa atin. Dugo ng ating mahal na Panginoon. So bakit ka manghina? Bakit ka mag-question? Dinadaanan ka ba ng problema? Lahat naman tayo dumadaan dyan. Bakit? Maghihina tayo, mga minamahal. Kaya nga sa oras ng ating pagsamba at tayo malaon ang tinuruan ng ating beloved honorable parents in the Lord, itaas mo ang iyong kamay sa mahal na Panginoon. Tanganan mong matibay ang salita ng Diyos. Tanganan mong matibay ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating mabait na Diyos. Mga minamahal, kahit sa maiksing pagkakataon, narinig natin ang salita ng Diyos sa oras na ito.
Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Awitan natin siya. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Itiklop mo ang iyong tuhod. Itaas mo ang iyong kamay sa mahal na Panginoon sa oras na ito. Hawak-hawak tayo ng mahal na Panginoon. Hawak tayo ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Hindi ka niya bibitawan. Kaya nga sa pagdaan ng mga tao, sa pagdaan ng mga problema at pagsubok, hindi tayo iniwan ng mahal na Panginoon. Kahit anong atake ng kaaway, hindi tayo iniwan ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil tayo hawak ng mahal na Panginoon. Hindi mo man alam ang nangyayari sa ngayon. Darating ang araw, mauunawaan mo. Panghawakan mo lamang ang salita ng Diyos. Panghawakan mo, huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo sa mahal na Panginoon. Puso ko't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Namat ako'y lumuluhan, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tandaan ang aking pagpapakumbaba. Sinasamba kita sa puso ko kaluluwa. Hallelujah. Bunga ng iyong pagmamahal. Damihin mo, kapatid. Damihin mo sa mga sandaling ito. Damihin mo na ikaw ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Aking pagpapakumbaba. Sinasamba kita sa puso ko kaluluwa. Pasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Iyong pagmamahal. Na kailanman ay hindi tayo pinabayaan. Kailanman ay hindi tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Sapagkat tayo tama ng kanyang mapagpalang kamay.
Bagamat ako'y lumuluha, iglumaluhod ko sa lupa. Nagdaan ang aking Damang-dama natin, mga minamahal, na tayo ay nasa kantungan, nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo man ay may iniisip, may pangamba at pag-aalala, be strong, Lord. Magpakalakas tayo sa mahal na Panginoon. Huwag mong kalilimutan na hindi walang kabuluhan ang kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi niya hayaan mawalang kabuluhan ang ating kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka niya pamamayaan. Hindi ka iiwan ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong isipin na sa gitna ng problema at mga pagsubok ay parang malayo ang ating mahal na Panginoon. Hindi maaaring mangyari yan sapagkat tayo mga pinili ng mahal na Panginoon. Tayo hindi lang ng ating mahal na Panginoon. Sariling kagustuhan ng mahal na Panginoon. Walang nagdikta, walang nagturo sa ating dakilang Diyos. Kagustuhan niya na ikaw ang piliin. Kagustuhan niya na ikaw ang gamitin. Kagustuhan ng mahal na Panginoon. Napakapalad natin na dinala tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang tunay na gawain. Pinangunahan tayo ng tunay na propeta ng Diyos, tunay na pastor, tunay na lingkod ng Diyos. Sila ang nagturo sa atin, mga minamahal, upang mabulan tayo, upang matuto tayo at maunawaan natin, mga minamahal, na ang ating ginagawang paglalingkod na ito ay napakahalaga sa mahal na Panginoon. Ang bawat ginagampanan natin, mga minamahal, bagamat maliit na tungkulin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon na nagbigay dyan. Kaya sa oras ng pangangailangan at kalungkutan at kagipitan, hindi ka iiwan ng mahal na Panginoon. Mararamdaman mo palagi na hinahawakan ka ng mahal na Panginoon. Sa iyong pagluhod, sa iyong pagtaas ng kamay, sa iyong pananalangin, sa pagtulo ng iyong luha mula sa iyong mga mata, yan ay palatandaan na hinahawakan ka ng mahal na Panginoon. Sinasamahan tayo ng mahal na Panginoon. Tulad ng isa nating kapatiran sa kanyang patuto, habang siya'y naglalakad sa isang madilim na lugar, nandun ang mga panganib sa kanyang daraanan. Siya'y nakaamoy ng isang napakabangong amoyin sa kanyang ilong, mga minamahal. Napakabangong sampagita ang kanyang naamoy. Kakaibang bango na kanyang naamoy. Nung siya'y magtanong sa mga lingkod ng Diyos, ang sabi sa kanya, habang ika'y naglalakad, sinasamahan ka ng mahal na Panginoon. Ganyan tayo ng mga anak ng Diyos, na tayo ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi gagawa ang mahal na Panginoon na ikasisira ng sarili niya, lalo tigit ang kanyang mga anak. Hindi nagplano ang Diyos ng ating kapahamakan. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Sabi ng patutuo kanina, mga minamahal, iniisip niya pa lang, ibinigay na ng ating mahal na Panginoon.
Sapagkat yan ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Bagamat hindi na po natin nabasa ang mga talata. Sabi ng Psalms 139 verse 1 hanggang 4. Ang Panginoon, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila o sa aking bibig. Ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Wala pa man ang salita sa ating mga labi. Iniisip pa lang natin ay alam na ng mahal na Panginoon. Nababatid ng mahal na Panginoon ang ating pag-upo at pagtayo. Ibig sabihin, ang lahat sa buhay natin ay alam ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat tayo nga ay nasa kamay ng ating mapagpalang Diyos. Bagamat iniisip pa lang natin ay batid na niya, ngunit gusto ng mahal na Panginoon na tayo manalangin sa Kanya specific. Yan ang nais ng mahal na Panginoon. Ibuka mo ang iyong labi, mga minamahal. Kung yung bagay na iniisip natin ay higit na nalalaman ng mahal na Panginoon, at nalulugod ang ating mahal na Panginoon, how much more kung ito'y ibubuka ng ating labi, makikita ng mahal na Panginoon. Hindi lang maririnig, makikita ng Diyos na ikaw ay tumatagis. Nakikita ng mahal na Panginoon na umiiyak ang iyong puso. Nananambitan ka sa mahal na Panginoon na nagsusumamo. Huwag ka magsawa na tumawag sa mahal na Panginoon. Nagagalak ang puso ng mahal na Panginoon. Kaya habang kinakausap natin ang mahal na Panginoon, nararamdaman natin ang kanyang matamis na presensya. Bukas ang pandinig ng mahal na Panginoon. Sabihin mo ang iyong mga panalangin at kahilingan sa ating mabait na Diyos. Opo, dakila naming Ama, sa prayer pa rin ang aming minamahal na mga magulang sa iyo. Narito kami, yung mga anak, nagpapakumbaba. Mahal na Panginoon, wala pa sa aming labi ang mga patagan ng panalangin. Ay nababatid mo na at tingin mo kinalulugdan hanggat ito'y sinasambit ang aming mga labi na nagkagaling sa aming puso. Kaya't pakinggan mo, hallelujah, damahin mo at pakinggan ang iyong mga anak sa sandaling ito. Sa kanilang mga karahingan, sa kanilang mga idinudulog, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Ito ang aming sabot na langit sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. I-cast out natin mga minamahalang mga problema at suliranin, kabigatan. Kung hindi po nakatanggap po pala yung bisita, kung meron, patanggapin natin. Pero kung nakatanggap na siya, tayo ay magpapatuloy na. Hindi pa po nakatanggap. Ihanda niyo po ang inyong sarili, mga minamahal, sa ating pag-cast out ng mga kabigatan sa buhay natin. Kapatid, makinig ka, mayroong 4 na reglamento ang kaligtasan. Dapat mo itong maunawaan. Una, pananampalataya. Kailangan kang magkaroon nito. Kapag ang tao walang faith, hindi siya nakalulugod sa Panginoon, umatin ka ng umatin para marinig mo ang Word of God dahil ang faith ay nakukuha sa pakikinig ng Word of God. Pangalawang reglamento ay ang pagsisisi. Ibig sabihin, kailangan mong talikuran ang kasalanan, godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi, ating tatalikuran ang kasalanan, pagsisisihan natin.
mapapatawad ng lubos ang iyong kasalanang pinagsisihan. Para sa ikatlong reglamento, kailangan mo ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Iyan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So bago ka umuwi ng lubusan o tuluyan, ay magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikatlong reglamento. Ang ikaapat, Diyos ang gagawa sa atin, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon. Itaas mo ang iyong kamay, ipikit mo ang iyong mga mata, sundin mo ang mga katagang ito na nanggagaling sa puso mo, ilabas mo sa iyong labi, sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ikaw ay aming ipapanalangin, Opo dakilang Diyos. Sa prayer pa rin ang aming minamahal na mga magulang sa iyo, aming kagalang-galang na Evangelista Will Estrada Almeida. Narito ang kaluluwa, tinanggap ka, patawarin mo sa kanyang mga kasalanan at isulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming sabot na langin sa pangalan ni Jesus. Tinanggap mo na ang ating mahal na Panginoon. Magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus at para lubos kang pagpalain, magpatuloy kang dumalo, katulad ng maraming narito. Pinagpala sa pamamagitan ng patuloy na pag-attend sa pananambahan. Mga minamahal, tayo po ay buong puso at buong pananampalataya. I-cast out natin ang ating mga problema, suliranin, sakit, karamdaman, kabigatan. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ipatong ang kamay sa ulo, palayasin natin ang karamdaman sa katawan, naroon ang karamdaman. In Jesus' name, lahat ng uri karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cancer, rayuma, asthma, TB, diabetes, lahat ng uring karamdaman, lumayas ka, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Lahat ng uri ng problema, malutas ka sa pangalan ni Jesus. Problem be solved in the mighty name of Jesus. Doubts and unbelief cast out in Jesus' name. Kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory God. Glory to Jesus. Glory to God. Mami naman, tayo po ay tumayo at tayo po ay muli sasambit sa ating mga labi ng kataga na sabi ng Biblia, tinig ng pagtatagumpay, shout unto God with the voice of triumph. Isigaw natin ang tinig ng pagtatagumpay. Hallelujah, praise the Lord. Galing sa puso. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Purihin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, tayo po ay kayo po'y makabalik sa inyong upuan. Dito po natapos ang ating pakikinig ng Word of God. At tayo po, mga minamahal, ay nadako na po sa ating announcement.